Hallelujah. Okay? Praise the Lord. Lapit tayo dito. Yung mga medyo malayo, lapit kayo. Meron doon na kayo. Ayan, so powerful message of worship. Natutuwa ba kayo sa mga mga anak ninyo? Madadagdagan yan ng 3 this year. Ayan. So pwede bang sabihin natin, Lord, thank you and we love you. We appreciate you. Alam nyo, isa sa mga pagpapala ng Panginoon na lagi niyang ipinaparanas sa atin is that yung kapayapaan. Amen ba? I don't know kung meron po kayo niyan. Every day I know na sapat ang biyaya ng Panginoon, sapat yung grasya niya, sapat yung kapayapaan niya. And yan yung nakikita ko sa particularly sa buhay namin, sa family ko, and yan yung i-declare natin sa bawat isa. Amen ba? And kung mapapansin niyo yung location natin ngayon, you can see and you can feel how the Lord is so amazing. Di ba? Makikita ninyo kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat, kung gaano siya ka-amazing. Sa Seoul, kung mapapansin ninyo, maganda rin naman ang lugar ng Seoul. Ang Pyeongtaek, ang Gimpo. Pero yung location natin ngayon, it's extra special. Okay? Peaceful, kahit napakaraming tao. Makikita mo talaga na napaka-amazing ni Lord. Napakabuti niya sa atin. Amen ba? Okay, so today, nandito tayo upang ipakita. Nandito tayo because, yun nga, sabi ko kanina, to see the amazingness of the Lord sa pamamagitan ng nature na ito, sa pamamagitan ng fellowship, at sa pamamagitan ng pagsasama-sama natin, But there are 4 things that I would like to say from the book of Romans. Bago natin basahin yon, bago natin puntahan yung book of Romans chapter 8, may 4 na bagay ako dito, mamaya i-connect natin yan, yung tinatawag nating appreciations of every seasons of our life. Few days ago, nagkaroon kaming mag-asawa ng moment of silence. Umupo lang, and then binalikan namin how the Lord brought us in Korea. And many years ago, kasi 16 years na kami dito sa Korea, binalikan namin kung paano kami nagsimula. Sa simpleng lugar, isang kwarto, nandoon ang kusina, nandoon ang CR. Hanggang sa mga araw bago tayo pumunta rito, trinace namin kung paano kami i-bless ni Lord. Ang dami pala naming mga bagay na kailangang ipagpasalamat na hindi namin nakikita kapag dumarating yung mga pagkakataon na sobrang na-overwhelm kami ng mga challenges. Na kaya, yung mga maliliit na bagay na yon, halos makalimutan na namin. Kasi may mga season sa buhay namin, sa family namin na napakaganda, makikita mo talaga na, Lord, salamat kasi pinagpala mo kami, binigyan mo kami ng sasakyan. Dati kasi naalala ko, kasi si Winston, ang mag-asawang Kainet, ang manifestation of the prayers na pinagpray talaga nila yan, binigyan sila ng sasakyan. Ang prayer ni Winston, sabi niya, para naman ma-upgrade yung sinasakyan ng mga kapatiran sa church. Naka niyo po? And then, nakita ko lang kung gaano kabuti ang Panginoon. And then, sa part naman namin, dati ang sasakyan na binigay sa amin, yung kulay blue, nalala ninyo yon? 9-seater pero nagkakasya ang 25-seater sa atin. Ay, 25 people. So, sa 3 upuan, 3 tao. Okay, sa madaling salita, yung mga maliliit na bagay na yon, halos makalimutan na namin.
Kasi nga may mga pagsubok, pastor, na pinagdaraanan. Lalong-lalo na ngayon na very challenging yung situation namin when it comes to our visa. So sabi ko, Lord, salamat kasi pinatigil mo kami. Naalala nyo yung series natin? Sometimes, yung series na yan, noong ginagawa ko siya, Lord, hindi pa, unang-una para sa amin ito kasi ginamit mo yung sermon na ito for us to stop for a while and look on how you are so amazing sa family namin. Sa family ng CFICC. Amen po ba? So, gusto kong i-share sa inyo, meron 3 seasons, no? 4 na season na kailangan nating makita sa ating mga buhay. And, hindi lang dapat natin siya makita, kundi dapat i-appreciate natin. Yung katabi ninyo, dati hindi naman nyo kasama yan, di ba? Dati mag-boyfriend, mag-girlfriend lang kayo. Ngayon may mga asawa na, may mga asawa na, may mga anak na, no? And you can see the Lord is leveling you up, no? Blessing you into the highest next level of your life. Now, the question is this, paano natin ina-appreciate ang bawat season ng ating mga buhay? O bago yun, ina-appreciate ba natin? Ngayon, kung ina-appreciate ninyo, paano ninyo ito nakikita sa pananaw ng Diyos? Ibig sabihin, marami po kasing dumadating sa buhay natin na kapag blines tayo ng Panginoon, 2 bagay nangyayari, di ba? Napapalayo ka or mas lalo ka napapalapit. Naka niya? Marami mga pumunta sa Korea, ang prayer nila dati ay, Lord, pag pinapunta mo ako sa Korea, mas lalo ako maglilingkod sa iyo. Naka niya? Pero nung nakapunta ng Korea, naging maayos ang lahat, mas napawala, napalayo sa Panginoon. Well, we cannot judge kung bakit nangyari yon. Pero ang question na gusto kong makita natin dito, how do you appreciate and see the blessings, the upgrading, yung mga itinatransfer ng Panginoon sa ating mga sarili na panibagong yung pag-level up niya sa atin, paano natin makikita yan, no? Okay, so there are 4 things that I would like to share, may mga seasons na kailangan nating makita. Yun yung unang-una, no, yung season of waiting. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sa buhay natin, no, hindi naman on the spot magiging okay ang lahat. Kapag meron kang gusto, nariyan na. Hindi ganoon eh. So, kagaya ng lumaki ako sa bukid. Hindi na ako marunong ngayon pero kahit paano alam ko pa rin, no. Nakita ko yung proseso ng pagtatanim. So, may paghahanda yan, okay? At yan yung tinatawag nilang season of waiting. Okay? Bago mo maranasan yung tagumpay, bago mo maranasan yung napakagandang blessing, meron tinatawag silang season of waiting. At alam mo ba yung season of waiting na yan? Worth waiting. Kasi kapag talagang naging matyaga ka sa paghihintay, ay makikita mo at the end of the day, yung mga pagpapalang para sa'yo. Okay? So yung season of waiting na yan yung lugar, yan yung situation ng buhay natin mga Kristiyano na kung saan inilalagay tayo ng Panginoon sa part na yan so that we can seek His direction towards what? Doon sa ipinangako niya sa atin. Diba? Kaya wag tayong mainit kapag inilalagay tayo ng Panginoon sa mga season of waiting na yan. Kasi sa pamamagitan ng paghihintay, diyan mo nakikita, diyan ipinaparanas sa'yo ng Panginoon, diyan ipinapakita sa'yo ng Panginoon yung direction kung saan ka patungo. Kaya sa season ng paghihintay, wag nating sasayangin. Kailangan maging sensitive tayo. Kailangan maging, i-enjoy natin yung season ng paghihintay sa ating mga buhay. Parang sa isang nanay, di ba? Ang tagal mong hinintay, 9 months. Si Len, malapit na, February, manganganak na siya. Pero I know, ini-enjoy niya, nagtatrabaho pa rin, nag-aalaga pa rin.
Subukan mo lang i-enjoy yan, maboboring ka. Mahihirapan ka. Okay? So enjoy natin yung ano, season of waiting. Pangalawa, meron tayong tinatawag na season of planting. Okay? In waiting, habang naghihintay ka, merong direction sa iyo ang Panginoon. And then those directions, kailangan i-apply mo siya. So yun yung season ng pagtatanim. Sinong gusto ng may anihin? Gusto niyo bang may anihin? Di ba? So kung gusto mong may anihin, ito yung kailangan nating makita, mga kapatid. Na ilalagay tayo ng Panginoon dahil nagtiis tayo, pinakinggan natin yung direction niya. Merong sitwasyon sa buhay natin na iaalaw tayo ng Panginoon na anihin natin. Itatanim natin, okay? Ito yung part ng buhay natin na kung saan ipinupursu natin yung vision, no, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay, binigay niya yan during our waiting, and of course hindi ka mananatili sa isang lugar, mayroon kang gagawin. You're going to work out your faith na tinatawag, ano? So you're going to pursue the vision that God has given you. Kaya nga nandito tayo ngayon sa Korea kasi may mga pangarap tayo sa buhay. Tama ba? May mga pangarap tayo, may mga gusto tayong tulungan, gusto nating matuto, gusto nating yumaman, no? Spiritually, financially, mentally, ang dami nating natututunan. And for you to get those things, kailangan may pagtatanim. Tama ba? Sino dito yung ayaw magtanim? Okay, ito yung part na very exciting para sa ating lahat. Tama ba? Alam niyo bakit natin kailangang ituro ito? Ang vision natin is for us to what? To multiply, to reach out. Pero hindi mangyayari yun kung hindi tayo magtatanim. Anong ibig sabihin nun? Hindi dadaan sa mga training. Hindi dadaan sa pagdi-disciple. Hindi dadaan sa pagdidisiplina sa ating mga spiritual na buhay. So, kakailanganin natin ng mga bagay na yan. So, you need to train up, you need to pursue God's vision. And yung pangatlo dito, mayroon tayong tinatawag na season of pruning. Okay? So, naghintay ka, and then na-receive mo yung direction ng Panginoon, at ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, ginawa mo, yun na yung pagtatanim, paggawa. At habang nagtatanim ka, gumagawa ka, marami kang natututunan. Okay? Nakikita mo yung vision ng Panginoon, in-apply mo ngayon yung vision na yan, lumaki ngayon. Hindi ibig sabihin na magiging okay ang lahat. Marami kang pagdaraanan. Tama ba? Parang yung mga halaman. Okay? Yung mga halaman, yung mga tanim natin, hindi naman pwedeng kapag tinanim mo yan, wala kang gagawin. So, aalagaan mo, tatanggalin mo yung mga damo. Okay? The same thing sa buhay natin. Pag nilagay tayo ng Panginoon sa isang lugar na kung saan parang sa tingin natin, yun yung pinaka-comfort zone natin. Nagkakamali po tayo kasi minsan, tatapikin tayo ni Lord. O parang kailangan mong palitan ito, kailangan mong tanggalin ito, kailangan mong ayusin ito. Amen ba? Minsan yung character natin, yung pride natin, di ba? Minsan mayabang tayo, minsan tamad tayong manalangin. So, maraming mga bagay ang aayusin ng Panginoon sa buhay natin habang papalaki ng papalaki. Okay. Ang ating mga buhay, papalapit ng papalapit ang ating mga buhay doon sa pinangako ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. So, mayroong season of pruning. Kapag sinabi nating pruning, hindi yan madali. Okay? Mahirap yan. Masakit yan. Minsan iiyak ka dyan. Di ba? Tatanungin mo, Lord, kala ko ba ito yung lugar na binigay mo sa akin, pero bakit ganito? Lord, kala ko ba ito yung kaibigan ko, pero bakit ganito? Okay? So may mga very uncomfortable situation na mangyayari sa ating mga buhay. Ito yung pang-apat. Mga kapatid, yung pang-apat ito. Okay? So nagtiis ka, nagtanim ka, okay? And then lumaki. May pruning na tinatawag. Yung pang-apat, ito na yung pinakahinihintay natin. The season of harvest. Amen po ba?
And most of us, because of your prayers and prayers of other people, naniniwala ba kayo na may mga nananalangin sa inyo? And because of their prayers, umayos ang buhay ninyo, nating lahat. 'Di ba? Yung mga contributions o prayers ng mga naging former pastors natin, ng mga naging kaibigan natin. So, there are people who used by the Lord para maging sino tayo ngayon. Amen ba? Ako, nagpapasalamat ako sa mga taong ginamit ng Panginoon kung bakit ako nakapunta sa Korea. Okay? Ipininalangin nila ako, ginabayan, hanggang sa marating ko yung ganitong level ng paglilingkod sa Panginoon. And yung season of harvest na yan yung panahon na kung saan, dahil isinik natin yung direction ng Panginoon, pinursu natin yung vision, mga kapatid, in-embrace natin yung pagtuturo ng Panginoon, at itong mga bagay na ito, pinagdaanan natin. At the end of the day, meron tayong tinatawag na season of harvest. Ito na yung we are going to enjoy God's blessing on the perfect time. Amen po ba? Amen? Okay, so tignan ngayon natin. Meron sinasabi sa Romans, no? Romans chapter 8, verse 28. Ang sabi dito, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His what? To His purpose. According to His purpose. Sa lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon, kahit sobrang hirap na ng pinagdaraanan natin, naniniwala ako na magpapatuloy po tayo. Naniniwala ako that we are going to pursue God in our life. Ngayon, ito yung last question na gusto kong tanungin sa inyo bago tayo magtapos. No? 5 years, 10 years, 15 years, 20 years from now, papaano ninyo nakikita yung buhay ninyo sa harapan ng Panginoon? Okay? You don't need to answer, no? Sa inyong mga isip. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years from now, how do you see yourself? Serving God, before God? Tayo ba ay mas lalong nai-inlove sa Kanya? Mas lalong naglilingkod? No? O mas lalo tayong lumalayo? Remember mga kapatid, habang tayo po ay tumatanda, nababawasan ang buhay natin. Hindi na dadagdagan. Amen ba? Habang tayo ay tumatanda, nababawasan ang buhay natin. So the question is this, papaano natin ini-spend yung buhay natin while waiting for the Lord? And yung tatlong season na yon, let us go back always to that season and let us see how the Lord is so amazing and how the Lord is willing, always willing to guide us, to help us, and to direct us sa kanya-kanya natin mga buhay. Amen po ba? So once again, patuloy nating makita yung biyaya ng Panginoon sa bawat season ng ating mga buhay, and let us learn to appreciate, okay? Let us learn always to appreciate the season of every season na binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi yan sayang. Okay? Hindi yan sayang. Merong pagpapala sa bawat season na yan. Okay? So, God bless everyone. Salamat po Panginoon sa inyong mga salita. Help us, Father God, to appreciate the season, oh God. Kagaya nga po Panginoon ng season ngayon na kung saan napakaganda, napakalamig Panginoon, napaka-relaxing ng lugar. Pero ito po Panginoon na is transition. Ito po ay transition ng isang weather, Panginoon, na kung saan naghahanda po kami para sa isang mas malamig, mas mahirap na weather, Panginoon. At ang nakikita po namin, Panginoon, ipinaparanas niyo po sa amin ito because you want us to learn and you want us to see your miracles in every seasons of our life. Salamat po, dakilang Diyos. Continue to bless this family, each and every one of us na nandito ngayon, at patuloy na maranasan ka namin sa the rest
ng aming pong pananatili sa lugar na ito. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen.